Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about Looney Senior featuring APOC official lyric video. I-like muna natin yan guys. Huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe, mag-like, mag-share sa video natin. Ganun pa man, kung napanood nyo na to, huwag nyo kalimutan mag-comment na rin. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin, nakaantabay, nakaabang para sa mga reaction video natin. At marami po tayong ginagawang request, at kung may request ka, don't forget na i-comment mo lang kung ano yung request mo, hahanapin naman natin yan at makita natin at magagawa natin sa tamang panahon. Ganun pa man, ito ay requested ni Artwork 1 month ago. Boss, Happy New Year. Pa-review naman ng album ni Looney, especially yung Senior featuring APOC. Bigay credit sa mga nauna. At andito na po tayo. Salamat kay Artwork sa kanyang request. At gawin natin guys para makarami tayo. Pero bigay ko lang yung pedigree ko bago tayo mag-start. Bigay ko lang yung pedigree ko bago ako mag-start. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an master practitioner. Gawin natin guys para makarami tayo. Looney Senior featuring APOC official lyric video. Let's get it. Alright. Okay. Kape guys, kape. Aha. Ito yata yung sa may ano eh. Sa may tawag dito, ano bang movie yun? The Grandfather yata. Ako ang naglatag ng hagdanan bago ka nakapanig. Okay. Nagpatag ng daanan bago ka nakatawid. Okay. Di mawawala kahit ang panahon ay magpalit. Papunta ka pa ng pangwalo ko ng balik. Woo! Napakapait kahit magpakabait. Kadalasan kong itrato napakasakit. Pilit ginagaya pinaplano madaig. Yun na gusto ko na kagad yung intro, no? Meron na kagad punches. Kumbaga, kinukuha na kagad yung loob natin. Pinapasabik na tayo sa kung ano mangyari. Kung gaano kabigat yung musika, gano'n din kabigat yung gustong ilabas na lyrics ni Looney. So, naintindihan ko na kagad yung gusto niyang iparating rito. Tuloy natin, guys. Umpisa natin, guys. Ako ang naglatag ng hagdanan bago ka nakapanig. Ang nagpatag ng daanan bago ka nakatawid. Di Okay. mawawala kahit ang panahon ay magpalit. Papunta ka pa ng pangwalo ko ng balik. Damn. Napakapait Okay. kahit magpakabait. Himayin natin to, guys. Kadalasan kong itrato napakasakit. Pilit ginagaya pinaplano madaig. Parang tatay ng mga ingratong magkakapatid. Damn. Nagpakamanhid sa mga tirang padaplis. Di rin basta nagpapadala sa tilang matamis. Okay. Pangitira ang bangis, tindigan at ng karisma. Partida di pa yan napapahiran ng langis. Veterano ang galawan, malinis kung kumitil. Okay. Mahusay kung kumilatis at marunong pumisil. Okay. Kung sasagot ka sa akin sa dulo, dapat may share. Di tayo magkapareho, matuto ka lumibel. Di tayo pantay. Halik sa singsing. Okay. Magmano ka sabay. Halik sa singsing. Ako ang iyong itay. Halik sa singsing. Magmano ka sabay. Halik sa singsing. Okay. Di tayo pantay. Halik sa singsing. Magmano ka sabay. Halik sa singsing. Okay. Ako ang iyong itay. Halik sa singsing. Halik sa singsing. Halik sa singsing. You know, napakaganda ng musika na to kasi ang daming maraming angle na pwede kang ibigay dito. Ganun pa man yung meron siyang history na gustong iparinig at ipasabi sa atin, pero he's careful with his words, you know, and at the same time gusto niyang ipakita kung anong sistema meron dito sa Pilipinas, which is start muna natin sa umpisa guys. Himayin natin mula sa umpisa. Shoutout kay APOC. Woo! Ako ang naglatag ng hagdanan bago ka nakapanig. Ang nagpatag ng daanan bago ka nakatawid. Di mawawala kahit ang panahon ay magpalit. Papunta ka pa ng pangwalo ko ng balik. Napakapait kahit magpakabait. Pag sinabi niyang ganun, parang ang lumalabas, parang yung mga yung nagsasalita in perspective ng taong mga nauna. O in perspective ng mga taong mas mataas ang eksperyensya, may mga napag-aralan, may mga nakamit sa buhay. Kasi yung sinasabi kong papunta ka pa lang, pabalik na ako, pang 8 balik ko na. So yun yung gustong iparating dito ni Looney. Kadalasan kong itrato napakasakit. Pilit ginagaya pinaplano madaig. Parang tatay ng mga ingratong magkakapatid. Ganyan yun, parang kami yung nauna pero pinipilit kaming lampasan ng mga nasa bagong henerasyon.
Pagkamanhid sa mga tirang padaplis, di rin basta nagpapadala sa tilang matamis. Pambihira ang bangis, tindigan at ng karisma. Partida di pa yan napapahira ng langis. Ang galing kasi sinasabi niya rito na dahil sa experience namin marunong na kami makibagay. Sa experience namin alam na namin yung mga daanan kung saan yung tamang daan. At dahil doon yung charisma namin, yung kagalingan namin makipag-usap, yung kagalingan namin kung paano makipag-deal sa isang tao, kung paano maghayag, kung paano maglatag, kung paano umintindi yung sa palitan ng usapan. Mahirap na kaming tapatan dahil yung hirap sa panahon namin kung dinanas namin yon, tapos yung kaalaman namin para umusisa, makipag-areglo, palitan ng talino, makipagsabayan, lahat na daanan namin. So ibig sabihin, yung lahat ng experience na nagawa namin, nakuha namin mula sa hirap kasi napakahirap guys makibagay. It will take time na makakuha ka ng simpatya, makakuha ka ng respeto, makakuha ka ng talino, pakikisama, pakikibagay, makakuha ka ng mga bagay at talino para makapasok ka sa sistema na yon. It will take time. At dahil doon, parang pag nakuha mo yung experience at talino na yon, parang ang hirap ng daigin yon. Kasi yung mga baguhan ngayon sa panahon ngayon, parang hirap sila makibagay, hirap sila makakuha ng respeto. Kasi nandun pa rin sila sa proseso ng pag-aaral. Hindi katulad ng mga taong may alam na CEO o matagal na sa industriya, alam na nila kung paano gawin yun kasi napagdaanan na nila. So alam na nila yung right from wrong, 'di ba? Tuloy natin, guys. Veterano ang galawan, malinis kung kumitil, mahusay kung kumilatis at marunong pumisil. Ang isang pag-aasabi niya na marunong kumilatis at marunong pumisil, yung parang pag tumitingin ka ng mga prutas o mga gulay sa tindahan, pinipisil mo, inaalam mo kung tama ba siya, hinog ba siya, tama ba yung maganda bang klase, gano'n. Napakahusay ng pagkakagawa kasi marunong kumilatis. Dahil yun sa experience, marunong na sila kumilatis kung ano yung mga bagay, kung tama ba, totoo ba, kung sino ba. Kasi may mga tao, guys, na totoo magsalita, pero yung action nila, hindi naman nagtutugma. Tapos, meron naman tao na yung sinasabi nila hindi totoo, pero yung action nila hindi naman ganun. Mas mabuti silang tao. Kumbaga, panlabas lang nila na anyo na salbahe sila, palamura sila, na gangster sila. Pero pag nakausap mo at nakasama mo ng totoo, hindi naman pala ganun eh. Napakabuti nilang tao, mabuting ehemplo. May mga tao naman na napakatotoo, akala mo kung sino, mabuti sila makipag-usap, sinasabi yung mga sikreto, sinasabi yung mga ganito, pero yung pala, bait lang pala nila yun para madungisan ka at masabi sa'yo na ganito ka, pinagkatiwalaan kita, nagiging ibang klaseng tao sila. Meron naman mga tao na napaka-talino, napakahusay, magaling magsalita, napaka madaldal, pero pag nakausap mo in real life, pag nakilala mo na, ni walang chat, ni walang tawag, ni walang usap, magugulat ka na lang na nag-usap na kami na net nakaraan, parang hindi na ako kilala. Pero hindi, may ganoon talaga mga tao na talagang nagsasalita lang sila pag na-start mo silang kausapin. Kasi meron silang bahid ng introvert, introvert na pagkatao. Parang ganoon. Marami kasing uri ng mga tao, guys eh. Actually, sinasabi nga nila na meron lang 12 klase ng pagkatao, but there's a lot, guys. Marami. Tuloy natin, guys. Kung sasagot ka sa akin sa dulo, dapat may share. Di tayo magkapareho, matuto ka lumiber. Di tayo pantay. Yan, well, it's true naman kasi may mga tao talaga na meron na silang narating at nakuha o experience doon. Mahirap nang lumibel doon kasi ibang dimension na yung alam nila eh. Katulad for example, yung mga tao na nagtatrabaho underground. For example, yung mga gumagawa yung masamang elemento. Yung dimension at kaalaman nila, hindi natin alam. So, basically, hindi magkaiba tayo ng mundo na ginagalawan. Pag blue-collar worker ka, blue-collar worker lang din yung kasabayan mo. Pag yung industry mo, mga lawyer kayo, di lawyer lang din makakausap mo. 'Di ba? Sa mundo ko, kung mga therapist lang din mga kilala ko. Bihira lang nila makipag-usap sa ibang mga Pag artist, ngayon nagbe-blend in kasi meron akong artist side. Yung ganun. Pero ganun talaga, guys eh. Magkakaibang level. Depende sa taak. Pag ang usapan pinakasikat na artist, di mo pwede i-compare yung sikat na artist sa ka-start lang. 'Di ba? Kaya minsan mayayabangan sila, bakit ganito. Hindi, guys, kasi alam na nila kung ano yung value nila. 'Di ba? Diba, may mga tao talaga na ganun, guys eh. Tuloy natin, guys. Magmano ka sabay. Ako yung itay. Malaking bagay din yun, kaya maraming mga fans na
kumakausap ng mga sikat na artista, sikat na artist, doon sila pinapansin, tapos nagagalit sila, nagdadamdam sila. Kasi nga hindi yun yung ano ninyo eh. 'Di ba? Hindi yun yung ano ninyo, yung tawag dito, hindi pa yun yung level ninyo. Kasi wala ka dun sa hanay ng mga stars, kumbaga. 'Di ba? Kaya nga yung mga artista, artista lang din yung mga kausap nila, mga model, nasa industriya lang talaga nila. Kasi mahirap magbigay guys ng mga information din kasi ng mga ganyan eh. 'Di ba na ano sila na compromise yung buhay nila. May mga artista kaya guys na ini-stock talaga ng mga fans. Hindi lang basta ini-stock, pinapatay pa sila. Kasi nga may mga fans na sobrang obsessed sa mga artist na paborito nila. Tuloy natin. Kasabay, halik sa singsing. Di tayo pantay, halik sa singsing. Mano kasabay, halik sa singsing. Ako ang iyong itay, halik sa singsing. Halik sa singsing, halik sa singsing. Ako naglatag ng hagdanan bago ka nakapanig. Ang nagpatag ng daanan bago ka nakatawid. Sa ganitong kultura di alam ang kalakit. Itong mga gamo-gamo na sa apoy nagmamasid. Okay. Dito paingayan ng mga katasanit. O paramihan ng karangalan makakamit. O pabilisan sa karera sa eksena sa halip. Patibayan to na tuhod sa bundok na matarik. Facts! Bars! Bars! Sabi niya gano'n, patibayan to ng tuhod sa pag-angat sa bundok na matarik. Eksena sa halip. Patibayan to na tuhod sa bundok na Patibayan to ng tuhod sa bundok na matarik. Putang, ano makapangyarihan yan? Bars na yan. Bigyan nga natin ng claps yan. Lakas niyan. Kasi inahalin tulad mo yung karera mo sa isang bundok. To be able to reach that top, kailangan matibay yung puking inang tuhod mo. I'll be honest with you. Kasi napakahirap sa mundong to eh. Kasi maraming mga nakaharang, maraming maipagsabayan sa iyo, sisirain yung dangal mo, sisirain yung ano, mapapansin mo naman yun pag medyo umaangat ka at nagkakapangalan ka na, unti-unti ka na nilang sinisita, binibigyan ka na kung ano yung kasisira mo. Kasi normal yun. Lagi ka nilang ibabash, lagi ka nilang normal talaga yun guys. Kasi mapapansin nila na, umiingay, ba't pinapansin nyo? Kasi yung mindset ng mga haters ngayon, di ba? Ba't pinapansin mo yan? Ganito ugali, ganyan. Di ba? Parang, pasikat lang yan. O kaya, nagpapansin lang yan. Guys, kasi nga nakikita nila, na-absorb nila yung enerhiya na umaangat ka at lumalakas ka. Di ba? Tingnan niyo yung mga sikat na mga artist ngayon, di ba? Francis Magalona, may haters pa rin. Andrew Yang, hanggang ngayon, may haters pa rin. Looney, may haters pa rin. Di ba? Which is normal yun. Normal sa kanila yun. 'Di ba? Maraming mga sikat na artist na nagkakaroon ng haters dahil nagiging malawak na yung pangalan nila eh, 'di ba? Normal lang talaga na merong ganun. Yung meron pa nga kahit nag-uumpisa pa lang sinisira na eh. Kasi nakikita nila yung potential ng tao na yun na mahirap to pag sumikat to. Hindi pwede yun. Kailangan masira na siya ngayon, mawalan siya ng enerhiya na gawin yung bagay na gusto niya para mapag-iwanan siya. Tapos kami naman yung musad. May mga ganun kasing ugali, 'di ba? 'Di ba? May mga tao na may imaginary na kalaban na sinisira kahit di mo naman sila pinapansin. 'Di ba? Kasi kailangan 'yun, kailangan talaga nila 'yun eh. Naiintindihan ko 'yung sa part na 'yun, kaya kahit ako may haters man ako, hinahayaan ko lang kasi naiintindihan ko 'yung ano nila, 'yung idea nila. Kailangan nilang hatakin, kailangan nilang wasakin ka, kailangan siraan ka para hindi ka makapagpatuloy, masira 'yung confident mo, ma-stress ka, ma-depress ka para hindi mo pagpatuloy 'yung dapat mong gawin. 'Di ba? Kung nasa posisyon kang ganun, then fuck everybody. Just keep doing what you're doing kasi importante yun sa'yo. Ano ba importante sa'yo? Sasabihin ng mga tao yung future mo. Yung pagkumparahin lang natin ano yung mas matimbang. Yung sinasabi ba ng mga tao o yung future mo. Yun na lang tayo. Doon na lang tayo mag-usap. Kasi makikita nyo naman yun dun eh. 'Di ba? Ako, sisitahin ko kung ano lang yung pag-uugali. But other than that, yung pag-uugali niyon, naka-isolate yun sa pagkatao mo. 'Di ba? Kung ano yung buong pagkatao mo, yun lang yun eh. Konti lang yun. Pwede kong sitahin yun. Pwede mo namang mabago yun eh. 'Di ba? Pag sinita ko yung pag-uugali mong ganyan, wala na 'yun. 'Di ba? Nakita ko nagbago ka after a while, hindi mo na 'yung pinag-uusapan, tahimik ka na, gumagawa ka na ng dapat mong gawin. Then, doon lang kita pwedeng suportahan, 'di ba? 'Di ba kasi wala ka na doon, hindi mo na ini-insist, hindi mo na pinaglalaban yung kabaluktutan na 'yun. Doon kasi tayo may problema, may kabaluktutan, pinipilit nyo pa. Doon lang yun. Doon sa mga bagay na to, kailangan mo talaga na masipag ka, yung tuhod mo matibay. Kasi yung success, napakahirap puntahan yun, guys eh. People will take some time. It will take some time to be able to get that fucking thing. You know? It will take years and years and years. Walang tao na nag-start na kinabukasan successful na sila. May mga tao na biglang sumikat, akala mo biglang sumikat to, sino kaya out of nowhere. Out of nowhere, pero yung music, pinaghirapan niya yun. Every year, every araw, nagpa-practice siya magsulat, nagpa-practice siya mag-rap. Tapos one day, nagkaroon lang siya ng chance na mag-record
at mag-record ng video. Paglabas niya, bigla siyang sumabog. Hindi natin nakikita yung background ng bagay na yun. Simula 7 years old pala, nagsusulat na siya. O, diba? May mga ganun talaga mga tao eh. Nagsikap talaga sila. Kaya sinasabi ko, walang sikat na artist na magsasabi na wag ka nang mag-start. Si Kastakli lang gumawa nun eh. Di ba? Walang sikat na artist na magsasabi na tigilan mo na yung pagrarap mo. Kasi lahat tayo nag-start dun eh. Di ba? Walang successful na businessman na magsasabi na tigilan mo na yung pagbuo ng business. Kasi nanggaling sila doon. Alam nila yung hirap. Irerespeto ka nila pag nag-start ka. 'Di ba? Kasi hindi biro yung mag-start. Ang pag-i-start kasi sa career na dapat mong tahakin, taking a risk, nagre-risk ka para doon. Ang laking bagay nun, 'di ba? Hindi lahat ng tao mayroong kakayahan mag-risk eh, 'di ba? Kasi ang gusto lang nila, ito kasing pinakamahirap na sabihin sa mga tao eh. Sa risk na pinag-uusapan natin, may mga tao talaga na nag-work 60 hours a day. Ako, nag-work ako nasa 54 hours a week. Sorry about that. Sa 60 hours a week pala. So, may mga tao na nag-work, ako 54 hours a week nag-work eh. Sa part-time ko pa lang yun eh. Pero may mga tao na nag-work na 60 hours a week, imagine niyo yun. Tapos pagdating nila, pag-uwi nila, nagpo-post sila sa FB nila, nagpo-post sila sa Instagram nila, sa Snapchat nila, sa YouTube nila, na mga sakit nila, mga complain nila, o nag-work ako ng 60 hours a week, walang kwenta, ganun. Guys, once na nag-off ka sa trabaho mo, sa normal job mo, nag-check-in ka na para sa sarili mo. Kasi hindi naiintindihan ng iba na kailangan mong mag-work sa sarili mo, sa sarili mong passion. Mag-work ka more than yourself than your job, 'di ba? Pagkatapos mo sa work mo, mag-work ka na sa sarili mo. Doon ka pala nag-i-start. 'Di ba? Ayusin mo na yung mga gawa mo, yung painting mo, yung drawing mo, yung music mo, yung likha mo. Mag-focus ka na doon. Kasi yung job mo, para lang yun doon sa passion mo eh. Nag-gets mo ba yung gusto ko sabihin? Maging passionate ka sa job mo, yung passionate, action yun. Mag-work ka. Tama naman yung ginagawa mo. Pero after mo mag-work, mag-diretso ka na doon sa passion mo mismo. 'Di ba? Asikasuhin mo na yung passion mo, mas bigyan mo, latagan mo ng 100% na focus yun, kahit pagod ka na. Kasi yun yung passion mo eh. Yun yung pinaka minamahal mong gawin, di ba? Yun. Once na gusto mo yung ginagawa mo, excited ka na makatapos ng trabaho mo. Papasok ka mula 7 to 5 p.m. Excited ka na magkaroon ng off kasi after mo mag-work, diretso ka na dun sa music mo, di ba? Excited ka na, gusto mo nang magawa to. Even though pagod ka na, gusto mo pa rin. Kasi yung excitement mo yung magbibigay sa'yo ng enerhiya para gawin yung bagay na yun. Diba? Work on yourself longer than your job, you know. Work on yourself better than your job. Yeah. Take it seriously 100 times. Kung seryoso ka sa trabaho mo nito, i-take mo ng seriously 100 times. Kasi yung minamahal mo na passion, yun para sa'yo talaga eh. Yun yung magde-define sa'yo kung ano yung mangyayari sa'yo in the near future. Diba? Kung gusto mo maging artist, magiging artist ka. Hindi ko alam kung nagigas yung ideolohiya, pero yun yung gusto kong sabihin. Kung seryoso ka sa work mo, mas seryosohin mo yung yung ginagawa mo para sa sarili mo. Yung para sa sarili mo, mas seryosohin mo yun kaysa sa trabaho mo. Okay lang na magseryoso ka sa trabaho mo, pero pagtapos na yung oras mo sa trabaho, work on yourself. Diba? Yun. Work on yourself harder than your job. Kaya may mga artist na importante talaga na meron kang trabaho habang ginagawa mo yung passion mo. Kasi yung trabaho mo, yun yung magdidilig dun sa passion mo eh. Kasi pangit yung passion ka lang sa music, wala ka naman trabaho. Paano mo isusustain yung music mo? Paano ka magre-record? Paano ka makakabili ng equipment? Paano makakapag-music video? Wala kang work eh. So mag-work ka. Kailangan may work ka para sa weekend, meron kang magawa, ma-establish ka ng music mo, yung painting mo, yung karera na gusto mo talagang maabot. Yun yung gusto kong sabihin doon. Tuloy natin guys. Makarik, di mo napatin. Dami mong kalaban, hindi ka babayaran. Yung mga palakpakan, yung mga kritiko na maraming nalalaman. At yung mga negosyateng gagawin ka kasakapan. Sa butos ng karayong dadaan ng kapalaran. Pagawak sa mikropono ay simula pa lamang. Okay. Pagkat madali mag-rap, pag sumapa sa tangalan. Ngunit uubra ka ba kung usapan ay patagalan? Bars! Sabi niya, uubra ka ba kung ang usapan ay patagalan? Yun, maraming mga matatagal na sa industry. Ang daming mga artist na sobrang tagal na sa industriya. Maraming mga artist sa panahon ngayon na napakatagal na sa industriyang ito. 'Di ba? Hindi pa rin sila natatanggal, hindi pa rin sila naaalis. Kasi sila lang yung may kakayahan na gawin yung bagay na 'yon. 'Di ba? May mga artist na parang magugulat ka na lang, may mga director, may mga producer, may mga musician na sabihin na the only person na makikita ko makakapag-perform dito si ganito. 'Di ba?
Yung bagay na yun, napakalaking bagay nun. Kasi ang buhay ng tao maliit lang. Pag chinek mo lahat ng artista at mga musician ngayon, tumatanda na sila. 'Di ba? Makita mo na nagiging puti na yung buhok nila, nalalagas na yung buhok nila, nagkaka-wrinkles na sila, nangangayayat na sila. Yung iba tumataba, nahihirapan na. Kasi nga nakikita mo na yung buhay ng tao maliit lang eh. 'Di ba? Tapos sasayangin mo lang sa mga kung ano-ano mga bagay. 'Di ba? How stupid you can be. How stupid can you be, 'di ba? Kung sasayangin mo lang lahat ng mga bagay-bagay para lang sa munting aliw, 'di ba? Makikita mo kung gaano kaliit lang yung buhay ng tao. Gawin mo dapat yung para sa iyo. Tuloy natin. Magmano ka sabay, Ako ang iyong itay. magmano ka sabay, Hindi tayo pantay. magmano ka sabay. Okay? Ako ang iyong itay. Halik sa singsing, halik sa singsing, halik sa singsing. Mga ginoo at ginang, Kaya ipok pala yun, ha? nais ko pong magbigay pugay sa mga senyor at mga senyora na nauna sa akin. Nauna sa akin. Simulan natin kay Francis Magalona, Andrew E, Michael V, Glock 9 at Apoca, Urban Flow, RD1, Masterplan, DB Clan, Legit Misfits, Ghetto Dogs, Version 1, Denmark, Kulay, MC Lara, Lady D, Bass Rhyme, Pasi, 4 East Flavor, DFD, SBC, Mad Poets, Decoy, Pamilya D, MOD, Chill, Armstrong, Trilogy, Okay. Death Threat, Psych, All Blacks, Master Shock, Microphone, Conflict, El Latino, Antil Mob, Chinese Mafia, Down Earth, Nasty Mac. Ang sarap sana ipagsama sa isang pasi trap. Pasensya di kompleto, di ko nabanggit lahat. Sila ang mga nakatatanda kong kapatid sa rap. Salamat sa mga ambag at mga kantang tumatak. Kayaan yung alayan ko kayo ng mga bulaklak. Di tayo pantay, Magmano ka sabay. So parang ang naging resulta, contribution to, parang ano siya, parang tribute yung kantang to sa mga taong nauna sa kanya, which is understandable naman. Napakagandang bagay yung ginawa ni Looney. ako ang iyong itay. Magmano ka sabay. Di tayo pantay, Pag sinabi mo lang na Andrew E, Francis Magalona, tapos na eh. Kasi si Andrew E, ang daming, pag binanggit mo at binigyan mo ng tribute si Andrew E, kasama na lahat ng mga nasa ilalim niya. Binigyan mo na kagad yun ng props lahat ng mga nasa ilalim niya. Kasi si Kuya Drew, ang dami niyang hinawakang mga artist eh. Di ba? Kahit saan nyo daling usapan, marami siyang hinawakang artist. Marami siyang pinakilala, ang dami niyang binigay sa atin eh. Di ba? Ang dami niyang binigay na artist. Saka makita ng artist, binigyan tayo ng Salbakuta, binigyan tayo ng Kosada, binigyan tayo ng Rasa Manas, 'di ba? At marami pang mga artist. Marami siyang artist na inilabas para sa atin. Ganon din si Francis Magalona. Kaya napapansin ko maraming mga artist sa panahon ngayon na hindi man na-inspired sa kanila, na-inspired man sa ibang bansa. Eh dahil 'yun pa rin sa mga nauna, dahil sila yung nagbukas ng pinto para magkaroon ng say yung sinasabi nilang hip hop sa Pilipinas. Kasi pretty much parang hindi naman din ano yun eh. Parang very saturated na rin yung hip hop din kasi. You know. At saka parang yung hip hop ninyo parang iba na rin yung may sarili na kayong tunog talaga. Which is good, you know. Tuloy natin. Magmano ka sabay. ako ang iyong itay. Halik sa singsing, halik sa singsing, halik sa singsing. Ang ganda ng visual. Shoutout sa Chongo Cartel. Maganda yung verse ni Ipok. Very good. Good job, Ipok, sa pag-aagawa. Ang dami kong gustong sabihin sa ginawa ni Ipok today. Kasi, ano sa akin eh, very, gustong gusto ko yung mga track na kakapulutan talaga ng aral. Especially yung mga track na nagbibigay ng inspirasyon o nagbibigay ng words para sa mga tao, kabataan natin na magtutok para sa sarili nila. Kasi at the end of the day, you know, pag tumatanda ka, parang nakikita mo yung generation na nag-fail, parang gusto mong tulungan. Kaso hindi mo alam pa paano. Yun yung tanong dun eh. Diba? Eh, kung meron ka namang talino, bakit hindi mo ipasa? Kasi ganitong klase ng pagsusulat, talino yan eh. 'Di ba? Yung sasabihin mo dito, hindi man nila maintindihan. Meron mang tao hindi makaintindi, meron pa ring tao makakaintindi, 'di ba? Sa 10 ilang milyon ng tao sa mundo, sa tingin niyo ba walang makaka-appreciate niyan? Meron pa din.
Diba? Ganun pa man guys, maraming salamat guys. At yung kanta na to bibigyan ko ng 10 kasi napakaganda. Napakagandang tribute para sa mga artist natin, mga nauna. Kasi pinapakita rin dito yung sistema. Meron kasi siyang pinaparamdam na na sa mundo, sa sistema na pinapasok mo, especially sa hip-hop, industry ng Pilipinas o sa Tagalog rap ng industriya, pinapakita dito na meron talagang bullying, sa Pilipinas. Na pag meron kang experience, huwag kang mag-expect na bebabyhin ka porkit bago kang artist. Kasi sa pagkakasabi nga sa verse ni Looney, sa first verse niya, parang may mga artist talaga na hindi ka papansinin pag may narating na sila. At kailangan mo magsikap kasi magkaiba kayo ng level. Pero aside from that, even though hindi kita pinapansin, yung paglatag ko at pag-exist ko bilang nauna sa iyo, ko pa rin sa iyo, pag-alay ko pa rin sa iyo yun. Kasi dahil sa pag-exist namin, nabuksan ka ng pinto, inalayan ka pa rin namin, nag-alay yung mga past generation para sa new generation, inalay nila yung dugo at pawis nila, yung sipag nila para mabuksan yung pinto na yan. Kaya ang akala ninyo, nag-aalay si Looney ng bulaklak para sa mga nauna, at the same time, nag-aalay din siya ng bulaklak para sa mga bago. Kasi vice versa yan 'Di ba? Nag-aalay yung mga luma para sa mga bago sa pamamagitan ng kanilang hirap, tiyaga, pawis at dugo para mabuksan yung pinto. 'Di ba? But at the same time, of course, di ka namin papansinin kasi baguhan ka lang, meron na kami mga narating 'di ba? Pero to be able para mapansin ka namin, makapunta ka rito sa landas namin at sa pinupuntahan namin, sa tuktok namin, sipagan mo din, 'di ba? Ganun na din yung ginagawa ni Looney, 'di ba? Maangasan ka sa akin, ito yung sistema ng industriyang ito, ng pagiging tawag ito, ano ba tawag sa mga ganyang klase ng sa show business. 'Di ba? Sa music business, music industry. Ganyan talaga. Pag may narating, ang hirap, 'di ba? Ang hirap kausapin, akala mo nayayabangan ka, di ka pinapansin. Pero yun talaga Yun talaga guys yun 'Di ba? Kasi wala ka pang pangalan, hindi pa nararating yung stage nila. Pag narating mo na yung stage nila, then tsaka nila kakausapin, 'di ba? Ganun talaga yun guys Kasi ganun talaga sa music industry. Kailangan mo ring establish para makarating ka sa room na yun, sa lugar na yun, sa palapag na yun. Sa palapag na yun, kung 20 floors sila, sa tingin mo ba, makakapunta ka doon ng tatalon-talonin mo lang? Hindi, lalakarin mo talaga yung stairs. Mag-elevator ka pa nga 'Di ba? Magde-dress up ka pa, mag-aano ka pa, maliligo ka pa, gagalingan mo pa, 'di ba? Para makapunta ka doon, pagdating mo doon, hindi ka pa papapasukin. Kasi titignan nila ano bang kredibilidad mo para makapasok sa pintong to, tapos yung nasa loob noon puro high-end, mga high-valued entity. 'Di ba? Ang hirap din pumasok doon. Pero yung ginagawa ni Looney dito, sinasabi niya na ganito yung sistema sa Pilipinas na meron talagang mga tao na mataas na hindi ka talaga mapapansin kaagad kasi kailangan mo talagang sipagan at sinasabi na nga ni Ipok yun patagalan talaga at patibayan ng tuhod para abutin mo kami. Nandito kami sa taas di lumaban ka, galingan mo para maabot mo kami. And at the same time, sinasabi ni Looney rito na inaalayan ko rin yung mga nauna sa akin, pero inaalayan ko rin yung mga bago. 'Di ba? Kasi itong mundo na ginagawa namin ngayon para sa mga bago din 'to Para mas lalo pa kayo makilala, 'di ba? Para buksan kayo ng pinto pa din. Kasi at the end of the day, yung mga luma na 'to, si Looney kasi luma na rin 'yan Luma na rin niya si Looney. Nagbubukas na lang din sila ng pinto para sa makabagong mga henerasyon. At yun yung bagay na dapat natin maintindihan. Na vice versa, yung mga rapper na bago ngayon maluluma din kayo. At saka yung mga luma dati, nagbigay na sila ng daan para sa ating lahat. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Bibigyan ko to ng 10 kasi napakaganda ng musika na to. At sa tingin ko, lahat tayo makaka-relate. And hopefully, meron kayong natutunan, meron kayong nakuha kahit papaano at napulot na aral. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan, yung mga tao na kapaligid sa inyo. Tigil sa lahat guys, huwag nyo kakalimutan. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google po. Ingat kayo lahat yan. Peace out. Lunes, senyor. Bigyan ko siya ng 10. Peace out.